Tungkol tungkol sa babalakin mong di ko alam. Basta pakiramdam ko di talaga ako handa. Ang tanging tumutulong lang sa'kin ngayon, the projects I've started. I continue to grow on those. Still growing, in fact. Masaya ako. Hindi ko alam kung paano ilagay itong sarili kong to, my creative self, that crazy part of me that's always trying something new with every turn. Pag ginawa ko nga yun, minsan. At planong nagresulta na isa, kundi mga nakakahiyang pagkakataon where I just wanna be me. That's it. Maliit. Ginawa kong tanga sa sarili ko. Sabi mo yan, your own words, not there. Ginawa kong tanga sa sarili ko. Bakit ko naman nasabi yun? Basta look in their eyes, paano nila ako tititigan, paano nila ako hinusgahan, base sa anong pinakita ko dun sa harap. Nakakaiya talaga. Pagpatuloy ko ba yun? Depende. Bakit ko nga ba naisip ang gawin yun? Para magsimula. Yung magko-commentary tayo sa isang presentation na inalalahad sa harapan ng klase. Doon ako, di ba, nasa harap ng TV, bigla akong naisipan na, pwede bang magdala ng blank, espada? Hindi. O kaya yung grades, paano kung magpasa 100 yung sinabi ko yun kasi nakakatawa. In my head, that feels like me, I just saw that opportunity, just let it out, get it out of my system. Alisin some isip ko yun, expression. And the thing, at yung bagay na naman talaga makakasakit na. Pati sa akin, wala naman din ako masaktan na sino man. Just being or pretending either of that, I'm being me. Pretending or not. Well, I did it. Because I did that. I did that embarrassing moment of making a fool of myself, I say. And wala na makasabi, kundi nakakahiya pero nakakamangha. Para sa akin, kung ako yung tatanungin, alisin muna natin yung husga. Anong nangyayari sa mundo ngayon? Ano yung totoo? Ang totoo kasi mediocre. Napaka-boring ng mundo. Alam mo yan.
So, kaya naisipan ko yun dahil makabago eh. It's something new. Siguro kaya nila ako tinignan ng ganun. Dahil di sila sang-ayon. It's either they disagree or just don't like me. Don't want to be near someone like me. Taliwas talaga eh. Alam mo yung baliktad. Pakiramdam naman baliktad. Pag-iisip. Kaya ba isipin na baliw ka? Sirahan ka na talaga. Yung pa isa, sinabi ko pa talaga sa harapan na nahihirapan ako mentally. Sa isip ko. Yeah, good din. Okay, lesson learned. Ayoko nang be dramatic in front of everyone. I'll try. Kung mahirap talaga, labas mo lang. Pero kung gusto mo lang umarte, pag naging malungkutin ako, syempre magiging mabait yung mga tao. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi nila ako matutulungan dahil hindi nila talaga ako kilala. Kung hindi nila ako makilala, problema nila yun. At problema ko na nun yun, bakit di nila ako maintindihan. I believe the number one reason for that is me just staying quiet. Not standing up to my feet, not moving, or not making hindi gumagawa ng mga pagbabago. Paminsan-minsan likas sa akin yung gumawa ng kakaiba. Ayun pakiramdam ko yun. Alright, balik tayo dun sa trabaho, school. Hindi ka pa handa. Alam ko sinabi kong handa na ako. Handa lang ako sa ingay. Oo, nagsisimula pa lang maging handa. 2024, last year. Yeah. I'm hitting 2 years already. Exact. Pag tinagdahan ko nga ito, magiging 3 na talaga. Sige, yung pag-iisip ko. It's late. Just wanna get this out of my system. But susunod na talakayan na yun tungkol sa handa na ba ako? It's a simple yes or no question. Dami talaga isaat. Pero pagdating sa akin, dapat isa alang-alang. Let's see. Right now, gonna get some rest. Proper rest. Alright, ilista ko na nga dito yung mga paunahing babala ko o payo. Don't forget to rest. Matulog ka ng... Yes.
nakakadismaya, nakakatakot rin na matulog na with those stats still lurking around. That's fine. That's why you have journals and sabihin na nga natin distractions. Kasi hindi talaga ito mawawala sa utak ko ngayon. Yung mga yun bago ako matulog, ay pagkagising ko. Grabe. Kada pagkigising ako. So, my advice, please don't think too much. Don't stay inside your head, please. Masaya din minsan. Siyempre masayang lumikha ng mga katang-isip sa brain space ko. Kaya ako nagiging mapanikha eh. Dito ko nakukuha yung creativity ko sa utak. But thinking without action is never worth it. Tandaan mo. Maaari kang lumikha, may idea ka nga. Ngunit magiging ano lang yun. Kung idadaan ko yun sa anong kilos pa man, anong paraan. Mas mahahawakan ko yun kaysa anong mahahawakan ng isip ko. Kahit gaanong katindi ko pa inisip yun. Say, gonna grow. How many? I'm thinking like 60. But that's more that I can chew. So, hanggang saan na lang kuminto, makakaya. Ayos na ako dun. Anong dadrawin ka? Ayun ang tanong. Does it really matter? Anong drawing mo? Simula ka lang. You never know how many extraordinary things you can create by just kahit blanco ka pa. You never know. Looking back, I'm thinking too much. I should take it easy. Wala naman ako sa school. Wala naman ako sa labas ngayon. Tahimik ngayon. Habang sila dun sinusult na yung bawat oras nila sa paggagawa ng mga bagay na ginagawa din ng lahat. At matutulog sila yakap yung nila. Mga bagay na nakamit nila. What cost? People being rude, selfish, ignorant. And those people naman na mamalasakit naman, mga mababait naman. Andun din sila eh. Pero di ko ramdamin eh. Para sa akin. Kasi di ko dama yung alam mo na yung parang may kulang. Parang walang kulay. Yung drawing na walang kulay, maganda nga. And it's lacking that color, taste, vibrancy. It's just monochromatic. That's what I'm trying to avoid by any means necessary.
when I get when I go back there, I really need to transform myself. Alam mo naman, ibig kong sabihin dun, facing my facing my inhibitions is not that easy. It's never that easy. Still, now, hirap na hirap pa din ako. Kaya hindi pa rin talaga ako handa. Wala pa talagang makakapagtiyak. Agad, hindi ko naaayos sarili ko. You're still stronger. Mas malakas pa sila. Ramdam ko pa din yun. Ano pa mang isipin ko sa sarili ko. Napakita nila na mas magaling sila. And that I'm just a nobody. I'm telling you this. You can create a difference. Just like what you did with your artworks. There goes the variety, principles, fundamentals, the knowledge you're keeping in there in your head. Babablanko ka. Nakabablanko talaga. Mawawala. Pero hindi mawawala yun dahil yan. As long as you stay true to oneself, sana wag mong iwan yun. Ano ba bang isipin mo sa sarili mo? Walang kwenta. Walang kwenta bakit mo iiwan. Walang kwenta ka nga. Kaya hindi kita iiwan. Wala akong silbi kaya hindi ko to iiwan. You're gonna make it stronger. Be strong at least. Make it better. There's no way I was born to just make things worse. Be sad 24/7. Yung oras na masaya ako, kausap lang si Mark. Telling sa akin, hindi ko pa talaga matiyak. Alright. Wala akong kwenta. Di pa handa at walang kwenta. Kaya hindi kita iiwan. Papalakasin kita. Right? Here's an extra advice. Before you judge someone, isipin mo kung ano kaya ang magiging buhay mo. Kung ilalagay mo ang sarili mo sa kanila, ano kaya ang pakiramdam? Kaya bago mo ihusgahan yung tao, naiinis ka. Pero hindi mo naman kakilala ko o kaano-ano ito para mainis. Pero ito, baka nag-iiba din sila. Baka may kinakaharap din sila na akala mo walang kwenta pero napakalaking bagay para sa kanila kung bakit nila ginagawa yun. Oo, maingay. Nakaka-istorbo. Pero alam mo, hindi ko control yun. Kung ako ang gumagawa ng
nakakasuklam-suklam na bagay na yun. Oo, tulad ng ingay. Ano pa mang anyo anyo ng ingay na yun. Ako din magagalit sa sarili ko. Kasi kontrolado ko yun. Kaya, madali na lang parang sa akin na pigilan yun. Pero, kung galing ito sa iba, hindi. Kasi pinili na yun. Kasi pinili nila yun para gawin ng anumang bagay na yun. Hindi ko alam kung bakit. Kaya wala akong karapatan. Para hayaan na kontrolin din ako nito. Itong bagay na wala talaga akong control. At ano yan, kung desidido ako para pigilan yun, itakpan ito ng distraction. Parang pinatunayan ko nga na parang apektado nga ako, kaya yun, distraction. Takpan. Hanggat sa mapuno ito, kumukulo yung ano ko. That's the big downside of distraction. Kung itatakpan ko to, matatapon pa rin kasi kumukulo to. Pwede din to maipon. That's no good. That's terrible. That's a nightmare. Masaya nga para itakpan ito. Pero kumukulo din to, pwede din to maipon na hindi ko namamalayan. Pwede akong sumabog. Yan ang hindi ko maiwasan. Kaya, yun. Hindi pa ako nakakahanap ng output, ng tamang output para saan ko ilalabas yung sama ng loob. Ayan, napaka-importante sa ngayon kung paano ko hayaan na lang palipasin to sa loob ko. Tumagos na lamang ito kaysa controlling. That makes sense? And second thing, always be kind to yourself when others are being rude to you for no reason at all. Always be kind to yourself. Kung hindi nila kayang magpasalamat, ipakita ang kanilang pasasalamat sa iyo, walk away. If you can't walk away, just let it be. It's like a training, alright? Training session, workout session, right? For the brain, mental. You see, that's why every obstacle is a learning. Because a lesson to be learned comes from obstacles. Alright. Okay. At ito, pangatlo. At hindi bawat landas ay may malinaw na dinadaanan. Minsan wala kang flashlight para makita kung saan ang dinadaanan mo. Maybe that's alright. Baka ito senyales ata ito para mag-recharge. Recharge your light, alright? Or find a new battery. But that makes sense. Whatever. Point is, hindi mo kailangan ng maliwanag na landas o maliwanag na goal. Kasi
Sa bawat sa bawat kilos mo kailangan mo ng malinaw na tungkulin o misyon. But that's just fantasy talking. No, nope, no. Wala, kung malinaw na palagi yun, hindi ko makakita kung gaano ka kung gaano ka linaw ang isang bagay kung hindi dahil sa dilim na pumapaligid dito. Kung malinaw naman ang bawat bahagi ng akala kong inaasahan ko maganda, tulad ng paint selling, the money that comes from it, the possibility of that, it's all nice and clean, right? Napakaswerte, nakakasabik. Pero hindi ko alam kung mangyayari ba talaga yun. Tulad ng kung hindi nangyari ang hindi ko, ang gusto ko sana mangyari sa pagitan namin ni Grace. Hindi nangyari. Ang kabaliktaran halos ay wala na siya. Yung bagay na akala kong mapapabago sa buhay ko, manawala. Kasi ewan ko kung sino may kasalanan, pero magagaling pa din sa akin yung desisyon na yun. Papipilian ko, pero pwede ako bumalik dun, pero hindi ko ginawa yun dahil natuto ako sa pagkakamali na yun. And I'm taking a new one. Ito na yung bago, halos katulad na yun. Pero point is, itong bagay na to ay manggagaling na sa akin, hindi sa iba. I tell you na nakakasabik talaga, hindi ko mapigil. But don't let attachments blind you. Alright? You can do it. If you want to do it that badly, just fucking accomplish that. Alright? It should be all natural to you if you badly want something. Nais ko lang sabihin sa akin, no matter what you're doing, ano pa mang ginagawa mo o gagawin, continue. Alam ko mahirap. Ngayon nakaranas rin ako ng mas mahirap na oras. Kasi ngayon, wala akong nung nawalan kami ng wifi, internet, and dun yata namuo yung ewan ko ba, basta bigla na lang akong just the post-quarantine, alam mo na, talaga nasimula yun, it's like 5 years already, magiging 6, 6. Kahit man kung blanco ako ngayon, paano pa yung nakaraang wala akong trabaho, hindi ko ini-stress yung mga kinakailangan ng edad ko ngayon. Pera,
makakuha ng anong degree, grado, makakuha ng mataas na posisyon sa isang establishment o bangko o isang basta anong titulong meron ako. Kasi sa ngayon wala talaga eh. At yung mga, alam mo naman yung problema ng mundo ngayon. Every time I went surfing on the internet to find some topics I should enjoy. I hope I could enjoy. At nagsaya naman ako. Alam mo naman yun. Nanood ako ng Guava Juice, Mikey Mans, Kobe Kenshin. Minaydi ko yun. Right? Minaydi ko pa yun. Took me days. Alam mo yung kahit nung ginagawa ko yung mga walang kwentong bagay yun, natingin ko na pampalipas oras, ginawa ko lang yun sa kasiyahan ko, kaligayahan. Wala magawa eh. Bored. I was bored as fuck. I don't know what I'm doing, but I did it. If that's how I should, that's how I should perform. Not minding the details, just enjoying enjoying what I have. At ang nangyayari lang yun tuwing wala ako. Kasi wala talaga. Ilang ulit ko na itong sinabi sa akin na wala akong kwenta. Ito ba yun? Paano magiging totoo yun? Siyempre, nagugulahan nyo. Kakalimutan ko yung mga totoo. Kung hindi totoo, yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pinapamamdam sa akin ng mundo. Yun ay isa doon yung pinapamamdam ko muna sa sarili ko. Tingin ko sa sarili ko, anong tingin ko makakaya at hindi ko magagawa. It's not me. Minsan kadalasan alam mong naguguluhan ka. Halos kada araw, paggising, pagtulog, guguluhan ka. Naguguluhan ka kahit sa hindi inaasahang oras, palagay, emosyon. Just come out of nowhere to ruin your day. Tulad ng ingay. At mamabalaan ko ka. Sabihin hindi ka pa handa. At sasabihin mo dito sa recording, isusulat sa journal, anong natutunan mo ngayong araw, at hindi na yung babasahin muli. Naguguluhan ako. Naguguluhan talaga ako. But that's not to say everyone else does. That's not to say everyone else doesn't feel this way. Naguguluhan sila. Ngunit ginawa pa din nila yung bagay na dapat nilang gawin. Kahit naguguluhan at blanco sila.
Kahit sila yung pinaka sigaw ng group, pinakamasigla, pinakamatalino. Kahit nakakasakit sila ng kapwa, ginagawa pa rin nila yun dahil sila yun eh. Sila yung pinili na lang gawin. Anong pinili ko? Pinili ko mag-emotional. Pinili kong makulong dito sa kwarto, mag-isip na lang, gumawa ng mga katang-isip na pangyayari. Sana ito na lang nangyari sa akin. Ayoko nang mabuhay, ayoko nang pagpatuloy ito, wala akong kwenta. Sana hindi ko ginawa yun. Pakatama akong para gawin yun. Magsalita sa harapan na parang sinubukan ko lang, pero bakit ganito? I feel embarrassed. I'm an embarrassment. Everything I did, mas malakas pa din sila. It's like, naglalagay ka pa ng mga langis sa apoy. Alam mo nang mahina ka, bakit mo pang papalawak yan? Kasi kulang ako. I tell you this, wala ng tao ngayon na makapagbigay sa kahit anong kasiyahan, kundi akin. Inamin ko, wala pa din akong boses. Ngunit nagawa ko yung mga bagay na gusto ko without speaking, even expressing what I think everyone should know. So because ginawa ko yung mga pinilano ko. Parang reading, drawing, nagaling to sa mga ideya ko sa tuwing mag-iisa. Halimbawa, nung mag-uumpisa ako mag-drawing, meron na akong drawing tablet. Di lang yun. Computer ako. May laptop pa nga ako eh. Nakailang laptop na ako. Grabe. Ba't mahingi pa yun? But all I think I care about back then is just pure enjoyment. Wala akong paki kung maingay paligid ko. O yung kahihinatnan ng pagkikinig sa music, distractions. Wala akong paki dun. It's like about 3 years ago or 4. Wala talaga akong paki. Umiyak ako. Naging malungkutin din ako noon. Lalo na yung bago pa nga yung 2020, bago mag 2020, malungkutin talaga ako. Emotion, dramatic. Ngunit napakasimple talaga. At ngayong nasa edad 20 na ako, 20 years old. Nakakatakot.
Minsan takot na takot ako. Ano mang anong ibibigay sa akin ng mundo dun. Hindi ko ibig na sundin tong takot na 'to. Hindi ko talaga, di lang talaga ako yung tipong mababaliwala na lang yung lahat. Makakalimutan ko lang yun ng basta-basta. Sasandabi ko na lang yun. Yung mga nangyari sa akin. Mga nakakahiya. Kaya walang kwenta. Wala akong kasama. Mga hours na wala akong maasahan. Mga tao. Taon-taon na lang eh. Kasi walang talaga tulungan sa sarili ko. Hanggat makakaya.